Kaibigan, si Colonel Bong Nebria, ang Chief ng Traffic Operations ng MMDA. Magandang umaga po, sir. Kailangan po. Baka may nais pa magsalita. I-request natin ho yung ating Chief ng ating Quezon City na si Hepe Chief Dexter Cardenas po. Yan ho yung ating kababayan ho. Siya ho yung Hepe ng traffic ng buong Quezon City. Welcome po, sir. At nandito rin po ang ating Pangulo po ng PEDUDA ng Federation ng Jeepney Operators ng buong Pilipinas o si Paleo Soto. Yan o. Dito tumayo para yan, ganda na lang ang ating Pangulo ng PEDUDA. Yan o. At nandito ho ang Parisaldi, pasensya ka na, nalilapat na natin sa Lola. Gabi mo yung kababayan mo na yung Tagilocos. At nandito ho, i-recognize ko lang ho yung ating Pangulo ng Region 4B, si Vice Mayor ho. Nandiyan ho siya ang ating sa Mindoro Oriental. Region 4B. Yan si Vice Mayor. At nandito ho, kanina, hindi ko pa namin si Chris yung Toda Philippines po ng Tricycle Federation ng buong Pilipinas nandito ho. Ulit-ulitin ko para makilala niyo ho yung mga nandito. At yung mga dumating po na ating regional president po ay sila Region 3. Nandito ho si Mr. Raul Dalaki. Yan ho. Yan ang Pangulo ho ng buong Central Luzon Region 3. At ang ating National Advisor for Traffic Adjudication, nandito ho yung dating hepe po ng MBIS ng LTO Central Office. Ito si Engineer Joel Donato. Ito ho yung talang sa akin po ng dalawang tulo. Nandito rin ho ang ating Regional President po ng Region 4E. A pala A. Yan ho, si Lawrence Padernal. Yan ho, Ilocano rin yan, Tikasin po din yan. At nandito ho, ang Regional President po, mayon na lang po ako dahil baka makita dahil alam niya naman. Ang Regional President po ng Region 2, galing pa po ng Isabela, Cagayan, nandito po sila. Nandito ho yung Regional President po ng ating Region 1, nandito ho. At yan ho mga kasama, ang Region 9 ho ay ang si board member natin, taga Region 9, siya pinatasan muna nung kanyang presidente doon sa Region 9, si Paring Litoy, Maribuhok. At ang ating Pangulo ho ng Region 6, ito ho, yung si Mr. Alito ho ay wala. Kaya yung kanyang provincial president ho, yun ho yung nakalipad dahil nasira ho yung airport. Kalimutan ko na yung pangalan ng ating taga-Aklan. Di nga si Mr. Klima ko kilala ho ito dahil ang puno nila ho ay galing din sa Buanga. Kaya dito po mga kasama, ang ating mga provincial ho na nandito, at dito si Froilan po, Marquez din po ito, taga-Cagayan. Bali, siya ho yung ating provincial. Ang ating pong provincial ng Pampanga, nandito si Paring Piler, na kahit ho nandito sa silog, nakasumbrero pa rin. Di ba? Huwag kang mahiya doon. Normal na yan sa atin. Alam mo yan ho, minsan kasi natatanggal yan. Dahil ang sabi ng sundalo, nung nanalo bigyan ko lang kayo ng kwento nung nanalo ang isang sundalo sa paligsahan doon sa Australia, siya ang nanalo na paligaya niya yung kanyang girlfriend, ay yung babae doon, na prinsisa. Anong ginamit? Yung kanyang ulo. Dahil siya kinakamalit Use your head, sabi niya. Hindi, biro lang ko. Alam mo mga sama, pag hindi natin hinahaluan ng ganito, hindi mo kayo magigising. Alam niyo naman to, ang gising-gising natin minsan yung mga dugo natin. Kaya yung mga provincial ho, hindi ko na isa-isayin ho dahil ang dami natin bisita at maya-maya ho parating na po ang ating Chairman Vigor Mendoza. At mga kasama, lahat na nandito ngayong araw na ito mga kasama, ang kabilin-bilinan ng ating Chairman ng LTFRB, Atty. Vigor Mendoza, isulat niyo po
ang inyong mga problema para ho mapag-aralan ng technical working group. At ang sabi niya, 6 to 1 year, tatapusin niya ang problema natin sa public transport. Kaya mga kasama, okay, dahil po ang ating chairman ng LTFRB, alam niya ho kung gaano ho kahirap ang ating dinadanas dahil sa napakaraming kulurong. Number 1, yung pong mga electric motors at tricycle, napakarami, hindi lang Metro Manila. Buong Pilipinas sa lahat ng nilibot ko. Saan ka ba nakakita? Sa airport, sa loob ng airport, bumibiyahe ang electric tricycle. Walang rehistro, walang lisensya, walang insurance, pero nakakapasok sa mga airport sa Pilipinas. Yung habal-habal na motorcycle taxi, ang registration na pinag-usapan sa Kongreso, 60,000 lamang po. Alam niyo ba kung ilan ang tumatakbo sa Metro Manila? Aabot na po ng kulang-kulang 300,000 Metro Manila alone. Ang buong Pilipinas sa statistika na binigay sa akin ay umaabot na po ng 1 milyon na motorcycle taxi. Sila po ang sumusundo sa bahay-bahay ng mga pasahero. Kaya wala na ho tayong naantay. Napakalaki. Tignan niyo ho, sinong nagbabantay sa mga terminal na yan? Galing sa barangay. Diba? Ang tawag na natin ho, iginagalang natin ang mga bantay bayan. Pero dahil sila po ang tagabantay ng mga kulorong, mapatricycle, mapamotorcycle, mapaban, mapa-TNBS, ang tawag ko sa kanila, bantay bayan. Diba? Bantay bayan. Yan ho ang maliwanag na pangalan nila. Yung mga tiwali. Diba? Pasensya na po at oy, Alpa, dumating na pala si Alpa. Salamat po, alas 10 pa lang. So mga kasama, para marinig nyo lahat, mai-record nyo lahat, ang problema natin, napakaraman, kulurong na mga van, mga jeepney, hindi sumusunod sa gobyerno, ayaw nilang mag-modernize. Kung baga sa napanganak sila, sa squatter, hanggang kamatayan sa apo-apo nila, squatter ang kanilang pamumuhay na gusto dahil ayaw nilang i-modernize ang kanilang serbisyo publiko sa tao. Yan ho ang paningin ko po sa mga ayaw mag-modernize. Pero hindi natin sila masisisi dahil ang hirap kasi pumutang dahil sa dami ng kulurong. Kaya dito mga kasama, mamaya ho, marinig nyo ho ang sasabihin na ito. Nandito ho ang ating hepe ng Quezon City na pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas at pinakamayaman sa buong Pilipinas. Diba? Totoo po yun. Kaya mga kasama, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong tumigil na magbuwis. Dahil tayo ay buwisit na po sa dami ng buwis. Diba? Dahil po dyan, nabubuhay ang ating bansa dahil sa buwis. Huwag natin pong sukuhan po yan. Yung nakikita nyo na pagnanakaw doon sa mga kontraktor na ghost project, kasabwat ang mga tiwali na congressman. Hindi po tayo natatakot yan. Kasabwat ang mga senador na tiwali. Ilan-ilan lang naman yan. Na ang sabi ko kanina, ang kanilang binabahayan ng mga kulurong sakop po ng barangay. Kaya ho, yung tiwali na barangay kapitan, ang tawag ko, barangay kupitan. Hindi po tayo natatakot yan. Dito, ang sabi ng Pangulo, tulungan natin siya. Kung hindi natin sasabihin dito, paano malaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos siya? Ngayon, yung mga tinatawag na presidente
dito na nasa barangay, kasabwat ni barangay Kupitan, yung mga ating kapulisan na kagalang-galang, ang tawag natin yan ay kapulisan. Pero yung pulis na tiwali na maraming bisyo na mangungutong, ang tawag natin kapulisan. Masakit sabihin po, mga kababayan, ipinaparating namin Pangulong Bongbong Marcos ang aming hinaing. Ibubuhos namin ngayong araw na ito dahil mula Region 15 hanggang Region 1, nandito kami kagalang-galang na Pangulo. Kami ay nagsasalita dahil gusto ka namin ipagtanggol bilang Commander-in-Chief. Sa iyo lahat po ito pinapabaklay. Kaya sinasabi ko na kagalang-galang na Pangulo, tulungan mo kami. Sumulat tayo sa ating Secretary, Attorney Banoy Lopez, yung Bani. Ano yung sinulat natin? Bigyan tayo ng pondo, irekomenda niya sa Kongreso, sa Senado, hanggang sa Presidente bilang siya ay kabinete. Bigyan tayo ng budget. Pero bigyan man tayo ng katutak ng budget na kagaya ng public works in highways. Works pala, sorry po. Ninanakaw lang pala, sinasabi sa Kongreso tuwing meeting namin, walang pundo, hindi kasali ang public transport sa GAA. Nasaan ang aming buwis kagalang-galang na Pangulo? Mga Kongreso, Senado, yung pala kasabwat kayo sa pagnanakaw, ilan-ilan lang naman. Mas marami naman po ang matitino. Magsimula sa barangay Kagawad, barangay Batang Bantay Bayan, hanggang sa barangay Kapitan, mga kapulisan, marami pong matitino. Pero ilan-ilan lang yan. Sinasabi namin ito kagalang-galang na Pangulo dahil sana naman ho, kung bibigyan nyo na kami ng pondo, bakit kami pa mag-modernize kung hindi man lang din kami nakakabayad? Dahil lahat ng umutang ng modernized jeepney kuno. Bakit ko sinasabi na jeepney kuno? Dahil ang inalis sa mga kalsadahan, 14,700 more or less ang jeep na inalis sa kalsada. Isang jeep na tunay na mukhang jeep, wala pong ipinalit kundi mukha ng minibus na nilagyan ng modernized jeep. Huwag naman yung linglangin ng kabataan dahil ultimo grade 1, pagtabi mo yung minibus at sa jeep, alam niya kung ano yung mukha ng jeep. Niluloko nyo! Constitutional na pangalan, jeep, ipinasa sa Kongreso, sa Senado, inaprubahan ni dating Pangulong Ferdinand Edrel Marcos 1974, idiniklara ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, jeep. Pagkatapos ko, sasabihin nyo, modernized jeep, gawang i-jeep na nanlalait sa atin. Huwag naman yung gawing tanga ang sambayanang Pilipino. Dito mga kasama, kailangan lumaban po tayo ng parehas. Totoo, huwag po tayong maging sinungaling dahil ang lagi kong sinasabi, wala pong mangga na bubunga ng sitaw. Wala hong saging na bubunga ng kamatis. Kung magnanakaw ang puno, magnanakaw din ang anak hanggang apo. Diba ho? Ganyan ho ang politiko. Diba ho? Anak, apo, asawa, sila na lang ho ba ang magaling sa ating bansa? Kaya mga kasama, mamaya ho, nandito ho ang ating chairman. I-re-report natin lahat mamaya. At sana ho yung pakiusap ko kanina, mga kasama ilagay mo sa papel. At bago po ako umupo, magsalitay naman natin ho ang ating Pangulo ng ating Federation ng Motorcycle Taxi of the Philippines, ang ating kumparing ako. Hindi siya atin po